Good once again mga kapatid, welcome po muli, welcome po sa ating channel at sa ating Facebook account. For today's video mga kapatid, andito po tayo ngayon sa aking pabuhan. Kung nakikita nyo po is andito po si Mrs. Salamat po sa Diyos dahil sa ngayon ay nililinis niya po yung aking pabuhan. Ayan, kung nakikita nyo po, kanya pong winalis yung mga basura dito na nakaimbak sa likod ng aking pabuhan. Ayan, kung nakikita nyo po, maliwalas na pong tingnan yung mga pananim dito kasi nga yung mga basura ay kanya na pong nawalis at kanya na pong natipon. So mamaya is kukunin ko na lang po yan para itapon at iimbak doon po sa pwede nating paglalagyan yan, nang sa ganun ay mabulok po yung mga dahon yan at yung iba naman ay masunog. Napakaganda po sa pakiramdam na nakita ko po ngayon na malinis yung aking pabuhan. Ayan, salamat sa Diyos. Nagkataon po na mga ilang araw ay wala pong pasok si Mrs. Kaya ito, kanya po ako matulungan na maging maaliwalas at maging malinis tingnan yung aking pabuhan. Sa katunayan kasi is bibihira lamang po ako makapagwalis dito mga kapatid sa dahilan ng ayun, gipit minsan sa oras at kung may sobra akong oras minsan gumagawa pa po ako ng content kaya ayun, hindi na po ako masyadong paglinis dito. So ayun nga, pero kung tutuusin lang maganda rin naman yan sa pabo kasi nga mayroon po silang makakakha o makakaykay maging sa manok. Kaya lang, pero kung atin titingnan is hindi po siya magandang tingnan sa mata, kumbaga masakit po sa mata yung mga basura na kagaya niya, napakalat-kalat po sa pabuhan. Ito nga, kahit ganito po yung sitwasyon ng aking pabuhan, marami pong basura na nakakalat lamang sa sahig. Ganun pa man, is masaya po akong ibinalita ito sa inyo at ibinahagi ko po sa inyo na maganda po kapag malinis po yung pabuhan talaga. Literal po talagang masasabi niyan. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos dahil nalinis na po. Pero ito na naman, ipapakita ko naman sa inyo isa pong problema dito sa aking mga brooder. Ayan, yung brooder kasi mga kapatid, mostly na ginagamit ko dito is ito pong screen na metal. Ayan, ang nangyayari, ang apakan nito ay darating po talaga yung time na mabubulok po at kailangan na pong palitan. Kung nakikita nyo nga, ayan po, nabulok po siya. Hindi po siya aabot ng mga isang taon mga kapatid, at kung aabot man ng isang taon, hindi po siya aabot ng 2 taon. Yan po talaga yung reality dahil ayun nga, nabubulok siguro sa dumi ng pabo at the same time lagi pong lalo na nababasa ng kanilang ipo, tubig at pagkain, kaya nabubulok po talaga. So mostly na ginagawa ko po dyan is tinatapalan ko lamang po uli ng screen. Kasi nga maganda sa screen is rikta po kasing nalalaglag yung dumi nila sa ilalim Mas maganda naman kung mayroon pong mabibili natin doon na pangmating talaga. Pero yung ginawa ko is nilagyan ko lang ng screen. Ito na po, unti-unti na po namin sinusunog yung mga ibang dahon. Tapos yung iba nito, dahil sa sobrang dami nito, posible po na amin na lamang po itatapon doon sa labas ng rinse. So ngayon po mga kapatid, may namisa po pala dito na Jersey Buff. So upgraded turkey po ang pabong ito dahil yung kanyang upgraded po yung magiging sisiw nito dahil yung nanay Jersey Buff, tapos yung tatay nito is hybrid turkey. Ang nangyari dito, ang kanyang anak ay upgraded turkey na po. So kakaiba pong inahin nito mga kapatid kasi mula doon sa loob ng kulungan ay lumalabas po siya. Dito po siya nangitlog ilalim sa may pambot. Siyempre pagkakita na may sisiw, ayan, kinuha agad namin ni Mrs. para na sa ganun ay masip po natin yung mga sisiw. Dito po sila nangitlog mga kapatid. Ayan, nakikita nyo, fiberglass ko po ito na pambot. Dito po siya sa ilalim ng itlog. Tingnan natin kung may natira pa bang itlog na may sisiw. So bali, ayan, kung nakikita nyo, may 3 itlog na hindi po nabasag. Ibig sabihin 12 po yung kanyang itlog. Tapos ayun, siyam po yung sisiw. Salamat sa Diyos dahil may bagong papisa na naman.
Yung sisiw nito ay upgraded turkey po. Ayan na po sila, inilagay ko na po sila sa isang brooder kung saan kasama yung nanay at yung kanyang mga sisiw. Dito po natin ito sila ilalagay kasi malaki-laki ng kunti itong brooder na ito. Dito ko kasi mostly nilalagay yung mga sisiw ng aking gansa. Ayan. So baka may magkakagusto sa inyo ito. Ipapasama ko po sa pagbinta ang nanay nito. Take all na po ito mga kapatid. I-message nyo lamang po ako na sa gadon ay malaya po nating mapag-usapan yung presyo kung magkano po at anong dapat gawin. Ito na mga kapatid, sobrang linis na dahil natapos na pong walisan ni Mrs. dito banda. Ayan, so kasalukuyan po namin pinapaapuyan yung ibang dahon. Tapos uusog kami ng kunti doon sa unahan. Pero dito kung nakikita nyo po, malinis na po. Ayan, maaliwalas na sa mata yung ilalim ng mga puno. Kumbaga yung range talaga is malinis na pong tingnan. So iyan na lamang po yung nakatapok o naipon namin na kasalukuyang sinindihan namin ng apoy. Yun po yung nagbibigay ng usok sa aking pabuhan sa ngayon. Ito na yung bandang likod ng aking breeding, tawag dito, breeding area. Sobrang ganda po talaga mga kapatid pag malinis po yung area natin. Ayan, salamat po Mrs. dahil tinulungan mo akong malinis yung aking pabuhan. Ayan, dahil kung wala ka po ay tiyak ko po hanggang ngayon is hindi po yan masyadong malinis tingnan. Pero ayun nga, kahit busy po ako, ayan, sinisikap ko naman po na mabigyan ng magandang pagkain yung aking mga pabo. So yung area is secondary naman lang po yan. Ang pinakamahalaga talaga is yung pong kanilang mga pagkain at kinakain sapat at malinis po, lalo na yung kanilang iniinom. Kaya nga, pero mas maganda talaga is malinis po talaga yung area. Ayan o, palakbay-lakbay na po sila sa kanilang kulungan. Tapos dito naman tayo sa loob ng kulungan kung saan dito ko po nilalagay yung aking mga ilang pirasong broad-breasted. So kita nyo naman special lang konti yung kanilang standbyan dito kasi ayan, may matting po, plastic matting po ako nilagay. Tapos kailangan ko na pong kunin yung kanilang dumi na nalagay dito sa ilalim. O ginamitan ko po ng pala mga kapatid dahil ayan, para malinis, maalis po yung dumi. Gawin na lang natin itong pataba sa ilang tanim dito malapit sa aking pabuhan. Sa gustong mag-alaga dyan ng pabo is huwag nyo pong isaalang-asang nakakakibat na po talaga sa ating pag-aalaga ng pabo is yun pong maglinis sa ating pabuhan o sa ating kulungan. So yan lamang po mga kapatid, ang nakikita nyo po ngayon is naglinis po kami ni Mrs. sa aking pabuhan. So ayan, inalis na po namin yung mga dahon, basura, ipot na naiimbak sa ilalim kagaya nitong nakikita nyo po ngayon. Is nililinis ko po, inaalis ko po yung dumi na nasa ilalim. So ngayon naisip ko po is lagyan muna ng sako ang ilalim nang sa ganon ito na po yung magiging pop caster ng dumi ng mga pabo na dito po dumadapo o namamahinga sa yung pangkuan floor matting. Susubukan ko kung gagana ba ito mga kapatid. At kung maayos o maganda yung kakahinatnan is uugaliin ko na pong lagyan ito palagi ng sapin dito sa ilalim para madali na lamang po yung aking paglilinis. Kagaya nan, pag marami na pong dumi is huhugutin na lamang po yung sako kasama yung dumi, tapos saka ilalagay kung saan pwedeng ilagay na maaari naman kasi natin yung gamitin na pangpataba sa ating mga pananim. So kung nakikita nyo po, inaayos ko po na sa ganun ay masalo po talaga yung dumi na mapupunta dito sa ilalim. So sana maging successful ito mga kapatid. Ibabalita ko na lamang po sa inyo sa susunod na mga pagkakataon kung ano po yung mangyayari nito. O successful po ba ang ganitong paraan na maglagay po tayo ng sapin sa ilalim para madali lang po yung paglinis.
Hindi ko pa alam kasi ngayon ko lamang po ito sinubukan sa ganito eh. Pero doon sa mga brother ko po, sa mga sisiw, ayun, ginagawa ko naman talaga. May trapal po akong nilalagay sa ilalim. Pero yun po yung magiging poop catcher. Madali lang linisin kasi at madali lang pong alisin yung na-iimbak na mga dumi. Ayan, nilalagyan ko ng pabigat ng konti para hindi ililipad yung sako. Nilagyan ko ng mga basag na tiles. Marami kasing basag na tiles dito sa aking pabuhan na nilagay ko mga kapatid dahil may time kasi dito na nagtapon po ng scrap o yung mga basag na tiles. So, ayun, kinuha ko po yung mga pino. Nang sa ganun ay mapakinabangan ko po dito sa loob ng aking pabuhan. So, ayan. Tapos na pong malagyan yung ilalim. Ito naman po yung ilang pabo ko po, mga hybrid turkey na nasa labas na po. O nandito na sa aking range. Palakad-lakad na po sila mga kapatid. Maliwalas na po yung kanilang pakiramdam kasi nga malinis na ng kunti yung kanilang kulungan. Salamat sa Diyos dahil kasama ko po si Mrs. na naglinis ng aking pabuhan sa pagkakataong ito. So, ang area na ito, banda dito, kung nakikita nyo po kung saan po ako nagwalis, ayan, tapos na po yung winalisan ni Mrs. kanina. Kaya lang, inulit ko ng saglit dito sa gilid kung saan banda kami nagsindi ng apoy. Nang sa ganun ay mayroon pong pausok dito sa aking pabuhan. Ayan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa patuloy na panonood sa aking channel. Inuulit ko po, salamat sa Diyos dahil malinis na ng konti ang aking pabuhan sa pagkakataong ito.